Ang kadiliman ng malamig na gabi sa Baguio City ay tila lumulunok sa tadhana ng tao. At sa isang nakatagong sulok ng lungsod na ito sa kabundukan, ang apoy ng kapahamakan ay naglalagablab na. Ang apoy na iyon ay hindi lamang tumupok sa isang kwarto sa isang simpleng boarding house, kundi naglibing din sa isang batang buhay, kasama ang mga lihim na kasuklam-suklam. Isang kaso ng pagpatay na puno ng mga palaisipan ang nagbunyag sa pinakamadilim na bahagi ng kaluluwa ng tao. Isang lugar kung saan ang tunay na pag-ibig ay nilunod ng materyalismo at ang pagtataksil ay binayaran ng malupit na apoy. Ang paglalakbay upang hawiin ang tabing ng katotohanan ay nagsimula na. Makakamit kaya ang katarungan kapag ang maisala ay nagtatago sa likod ng maskara ng kawalang malay na puno ng kalkulasyon? Hindi pa man sumisikat ang araw upang tabuyin ang makapal at malamig na hamog na khas ng Bagyo nang magising ang mabangis na apoy sa isang boarding house sa gilid ng lungsod. Umuwol ang apoy, dila-dila ang bawat sulok, at ginawang maitim na uling ang isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag. Nang ang mga bombero mula sa GIE, Bureau of Fire Protection, ay lumisan na dala ang matinding pagod, naiwan ang kulay abong usok na nagkakalat pa rin ng amoy ng sunog na nakakasakal, at ang lokasyon ng sunog ay nagsimulang ipakita ang trahedya nito. Sa gitna ng mga guho ng abo at mga kagamitang natunaw sa init, isang bangkay ang natagpuan sa posisyong nakabaluktot, sunog na sunog hanggang sa halos hindi na makilala, na nagdulot ng kilabot sa sinumang nakasaksi. Sino ang biktimang ito? Bakit niya kailangang sapitin ang malagim na tadhana sa gitna ng tahimik na gabi? Ang mga unang katanungan ay tila napakabigat. Ang koponan mula sa Baguio City Police Office, DIF, ay agad na naglagay ng police line sa paligid ng pinangyarihan. Sa unang tingin, ang lahat ay tila isang trahedya ng sunog na dulot ng faulty wiring o gas leak. Isang senaryo na masyadong karaniwan sa mga siksikang boarding house. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok, walang malinaw na bakas ng awayan. Tanging ang nakabibinging katahimikan ng alikabok at ang lagim ng bangkay na nasira ang naroon. Ang hangin ay tila napakabigat, madilim at nakakatakot. Ang hangin ng kabundukan ay dahan-dahang umiihip sa mga pader na nangitim na tila may dalang bulong ng hinagpis. Ang mga ebidensya ay tila nilamon na ng apoy. Ang kawalan ng direksyon ay naramdaman mula pa sa mga unang minuto. Mula sa umpukan ng mga usiserong residente sa labas, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. Sabi nila, ang boarding house na iyon ay talagang may kakaiba. May mga nauna na raw na nangupahan doon na dumanas ng kamalasan. Nagkwento ang mga tao tungkol sa mga kakaibang ingay sa kalaliman ng gabi, tungkol sa white lady na saglit na dumadaan sa madilim na pasilyo, mga kwentong karaniwan sa Baguio. Isang matanda sa barangay ang sumumpa pa na ang lupang iyon ay may ilaman lupa o mga ligaw na kaluluwa na madalas bumabalik sa mga lugar na may amoy ng kamatayan upang manatili at magdalamhati. Ang tsismis tungkol sa mga ligaw na espiritu na naghahanap ng alay ay agad na nabuo. Ang pagbabalot sa kasong ito ng misteryong espiritual ay lalong nagpabigat sa investigasyon. Ito ba ay purong aksidente o may kamay na maitim na sinamantala ang dilim ng gabi at ang bangis ng apoy upang pagtakpan ang isang krimen? Isinasantabi ang mga tsismis na may halong kababalaghan, ang mga investigador mula sa Investigation and Detective Management Unit ng Baguio Police, gamit ang kanilang profesionalismo, ay agad na nagsimula sa trabaho. Ang mga tauhan ng SOCO, Scene of the Crime Operatives, ay masusing sinuyod ang bawat sentimetro ng nasunog na lugar, umaasang makahanap ng kahit pinakamaliit na bakas na maaaring nakaligtaan ng malupit na apoy. Ang kapaligiran ng trabaho ay puno ng tensyon at pokus. Napakalaki ng kaibahan nito sa kalituhan at takot ng mga residente. Lahat ng teorya, maging ito man ay aksidente o sadyang pagpatay, ay inilatag sa mesa upang suriin. Ang unang buhol na kailangang kalagin ay ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang bangkay na labis na nasira ay naging imposible ng kilalanin sa pamamagitan ng visual na paraan. Gayunpaman, matapos suriin ang mga ulat ng missing persons kamakailan at ipagsama ito sa pahayag ng may-ari ng boarding house at mga kapitbahay, isang pangalan ang nagsimulang lumitaw, Ardianto, Ardic Reyes, 24 taong gulang. Isang taal na taga-Baguio at nagtatrabaho bilang delivery rider ng isang sikat na api. Si RD ay kilala bilang isang mabuting tao at masipag, at ilang panahon na ring umuupa sa kwartong iyon.
Upang makasiguro, agad na kinontak ng mga otoridad ang pamilya ni RD. Ang matinding duka ay sumabog nang ang EKG sample mula sa kamag-anak ay tumugma sa biktima. Ang tabing ng pagluluksa ay opisyal na bumalot, ngunit kasabay nito, ang direksyon ng investigasyon na mas espesipiko ay nagsimulang bumukas. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima, ang investigasyon ay nakatuon sa mga ugnayang panlipunan at huling aktibidad ni RD. Kinausap ng mga investigador ang kanyang mga kapwa-rider, mga kaibigan, at lalo na ang kanyang nobya na si Rania Santos, 19 taong gulang, na sinasabing kasama ni RD na nakatira sa nasabing boarding house, live-in partner. Sa una, nagpakita si Rania ng labis na pagdadalamhati, humagulgol sa biglaang pagkawala ng kanyang nobyo. Ngunit habang tumatagal ang interogasyon, isang detalye na tila maliit ang pumukaw sa atensyon ng mga pulis. Ang detalyeng iyon ay ang cellphone ng biktima. Bagaman karamihan sa mga gamit sa loob ng kwarto ay natupok, ayon sa kwento ng isang malapit na kaibigan, laging iniingatan ni RD ang kanyang cellphone ng maigi. At kamakailan lamang, nabanggit niya ang tungkol sa pagtatago ng ilang mahahalagang voice recording. May natira pa kaya sa cellphone na iyon? At kung mayroon man, anong sikreto ang nakapaloob sa mga recording na iyon? Ang tanong na ito ay nagsilbing sinag ng pag-asa upang matagpuan ang katotohanan. Ang paghahanap sa nasabing cellphone o anumang piraso na natira dito ay naging pangunahing prioridad. Ang paghahanap sa cellphone ni RD ay naging agaran. Ang mga investigador, sa tulong ng Anti-Cybercrime Group para sa Digital Forensics, ay masusing sinala ang bawat tipak ng semento at sunog ng mga debris sa pinangyarihan. Sa kabutihang palad, sa gitna ng tumpok ng abo, ilang bahagi ng electronic components na labis na nasira ang natagpuan. Bagaman halos durog na ang cellphone, ang pag-asa para sa data recovery ay nanatili. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri mula sa mga eksperto, ang investigation team ay sabay-sabay na naglunsad ng investigasyon sa iba't ibang direksyon, determinado na walang palampasin na kahit isang ebidensya. Ang pahayag ni Rania Santos ay sinuring mabuti. Bagaman siya ay umaarteng malungkot, may mga kaduda-dudang bagay sa kanyang ikinikilos at mga sinasabi na mahirap ipaliwanag. Inamin ni Rania na noong gabi ng sunog, hindi siya kasama ni RD, kundi umuwi siya sa bahay ng kanyang ina sa kabilang barangay dahil nagkatampuhan sila. Ngunit nang lihim na beripikahin ng mga pulis ang impormasyong ito sa pamilya ni Rania, nakuha nila ang sagot na hindi siya umuwi doon noong gabing iyon. Kasabay nito, ang mga sinasamahan ni Rania ay nagsimula ring manmanan. Ang mga kaibigan ni RD ay nagbigay ng mahalagang impormasyon. Si RD ay tila malungkot nitong mga nakaraan. Ilang beses siyang naglabas ng sama ng loob tungkol kay Rania na nagsisimula ng magbago, madalas nawala sa bahay at nagpapakita ng mga kahinahinalang kilos pagdating sa pera. Ipinakita ng Criminal Investigation Unit ng BIS ang kanilang talas. Ang buong sistema ng TV sa paligid ng lugar ay sinuri. Ang isang kamera sa isang sari-sari store malapit sa boarding house ay nahagip ang imahe ng isang babaeng kahawig ng pangangatawan ni Rania na bumibili ng ilang gamit noong hapon bago ang insidente. Kasama na rito ang isang maliit na galon ng gasolina. Bagaman hindi masyadong malinaw ang kuha dahil sa dilim at anggulo, ito ay isang detalye na hindi maaaring ipagsawalang bahala. Ang resulta ng otopsya sa bangkay ni RD ay nagdala rin ng nakakagulat na natuklasan. Sa loob ng dugo at sample ng organ ng biktima, natagpuan ang residyo ng mataas na dosis ng pampatulog, sapat upang ang isang lalaking nasa hustong gulang ay mawalan ng malay ng malalim. Ito ay ganap na sumasalungat sa teorya ng aksidente. Malinaw na ang biktima ay nilason o pinatulog bago nag-apoy ang paligid. Ang lokasyon ng sunog ay sinuri ring muli ng mga eksperto sa arson. Bagaman ang matinding init ay nagbura ng maraming bakas, may mga palatandaan pa ring nagpapakita na ang apoy ay nagmula sa isang sadyang punto na ginamitan ng accelerant tulad ng gasolina. Mula sa mga hiwa-hiwalay na piraso ng ebidensya, ang magkakasalungat na pahayag ni Rania, impormasyon mula sa mga kaibigan ng biktima, video footage, resulta ng otopsya, at pagsusuri sa pinangyarihan, nagsimulang mabuo ng mga investigador ang buong larawan. Isang nakakapanindig balahibong teorya ang dahan-dahang nabuo. Ito ay hindi aksidente, kundi isang kaso ng pagpatay na planadong-planado. Ang hinala ay lalong tumulis patungo kay Rania Santos.
Bakit siya nagsinungaling? Para saan ang galon na binili niya? At ang pinakamahalaga, bakit pinatulog si Ardi? Ang lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa batang nobya ng biktima. Gamit ang mga ebidensya at matalas na pagsusuri, ang mga investigador ng Baguio Police ay maisapat na basehan upang ipatawag si Rania Santos para sa mas masusing interogasyon. Wala na ang mukhang malungkot at pag-iyak tulad noong mga unang araw. Si Rania ay tila kalmado at medyo matapang pa nang humarap sa mga investigador. Gayunpaman, ang peking kapanatagan na iyon ay hindi na itago ang kanyang mga matang laging umiiwas, ang mga sagot na paligoy-ligoy, at ang panginginig ng kanyang mga kamay nang magsimulang ilatag ang mga di matatawarang ebidensya. Ang TV recording na nagpapakita kay Rania na bumibili ng gasolina, ang resulta ng otopsya na nagpapatunay na si Ardi ay pinatulog, at ang mga butas sa kanyang alibi noong gabi ng insidente. Ang lahat ng iyon ay tila matatalim na kutsilyo na isa-isang humiwa sa patong-patong na pagkukunwari na sinubukan niyang itayo. Sa una, mariing itinanggi ni Rania ang lahat ng paratang, sinasabing siya ay napagbibintangan lamang. Ngunit sa harap ng pagpupursige ng mga investigador, lohikal na argumento, at matitibay na ebidensya, nagsimula siyang maubusan ng palusot. Ang matinding dagok ay dumating nang ilabas ng investigador ang detalye tungkol sa mga text message at voice recording na bahagyang na-recover mula sa sunog na cellphone ni Ardi. Bagaman hindi na buo, ang mga natirang piraso ng data ay nagbunyag ng hubad na katotohanan. Ang relasyon ni Ardi at Rania ay matagal nang sira dahil sa malayang pamumuhay at pagiging materialistiko ni Rania. May bahagi kung saan nagrereklamo si Ardi na si Rania ay lihim na nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. At mayroon ding banta mula kay Rania nang sabihin ni Ardi na ibubunyag niya ang lahat. Sa puntong ito, si Rania Santos ay hindi na makaiwas. Ang kanyang magandang mukha ay namutla. Mula sa pagiging kalmado, naging balisa siya hanggang sa mawala ng pag-asa. Ang mga luha ay nagsimulang umagos ng malakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa duka para sa nobyong pumanaw, kundi dahil sa takot sa kanyang sariling krimen. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, habang inaayos ng mga pulis ang mga dokumento para sa warrant of arrest, nakatanggap sila ng impormasyon na nagpapakita si Rania ng mga senyales ng pagtakas. Ang agarang hot pursuit operation ay inilunsad. Lahat ng labasan sa Baguio City, mula Quezon Road, Marcos Highway, hanggang Nagilian, ay binantayan o nilagyan ng checkpoint. Ang larawan at impormasyon ni Rania ay ipinakalat sa mga kinaukulang unit. Noong gabing iyon, tila hindi natulog ang Baguio. Ang sirena ng mga mobile patrol ay umingay sa mga kalsada. Sa huli, sa isang transient house o lodge sa gilid ng lungsod, habang nag-iimpake si Rania ng kanyang mga gamit upang tumakas dala ang malaking halaga ng pera, sinalakay siya ng mga pulis. Ang pinto ng kwarto ay winasak. Si Rania Santos, na may mukhang tulala, ay nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang kanyang bag ay nahulog sa sahig. Ang mga perang papel ay nagkalat. Ang warrant of arrest ay binasa ng malinaw at matatag. Ang salarin, ang nobyang tila napakahina, ay sa wakas na ipakita ang tunay na mukha bilang isang mamamatay tao na may malamig na dugo. Matapos arestuhin sa harap ng mga di matatawarang ebidensya at matinding interogasyon ng mga investigador, si Rania Santos ay yumuko at inamin ang kanyang krimen. Ang kanyang pag-amin ay nagbunyag ng buong motibo at kasuklam-suklam na plano sa likod ng pagpatay. Si Ardianto Reyes, ang mabuting binata na nagtatrabaho bilang delivery rider, ay nalaman ang dobleng buhay ng kanyang nobya. Si Rania ay hindi lamang lihim na nagtatrabaho bilang isang EC, Guest Relations Officer, sa isang ihis bar, kundi nakikipagrelasyon din sa maraming matatandang mayayaman o mga sugar daddy, upang tustusan ang kanyang marangya at glamorous na pamumuhay. Ang rurok ng hidwaan ay nang mahuli ni Ardi si Rania na kasama ang ibang lalaki sa isang hotel. Dahil sa banta ni Ardi na uwi sa kanilang probinsya, upang ikwento ang lahat ng katotohanan sa pamilya, nataranta si Rania. Takot na matanggal ang kanyang maskara at mawala ang marangyang buhay na kanyang tinatamasa, binalak ni Rania na patayin ang kanyang nobyo upang pagtakpan ang lahat. Binuo niya ang plano ng detalyado. Bumili siya ng gasolina gamit ang galon at naghanda ng pampatulog. Sinamantala ang pagiging kampante ni Ardi, lihim na inilagay ni Rania ang mataas na dosis ng pampatulog sa pagkain ng nobyo.
Nang si RD ay wala ng malay at hindi na kayang lumaban, malamig na sinunog ni Rania ang kanilang inuupahang kwarto, lumilikha ng peking senaryo na tila isang aksidente. Pagkatapos ay kalmado siyang umalis at nagsandiwara ng kalungkutan sa harap ng lahat. Ang kalupitan at malamig na kalkulasyon ng isang dalagang 19 taong gulang pa lamang ay nagdulot ng kilabot maging sa mga veteranong investigador. Ang paglilitis para kay Rania Santos ay isinagawa hindi nagtagal sa Regional Trial Court, ng Baguio. Sa witness stand, sa mahinang boses, inamin niya ang lahat ng kanyang kriminal na gawain. Ang hukom, matapos isaalang-alang ng komprehensibo ang mga dokumento ng kaso at ang mga nagpapabigat na kadahilanan tulad ng treachery, evident premeditation, at ang kalupitan ng pamamaraan, ay nagdeklara na si Rania Santos ay nagkasala ng kasong murder, pagpatay, sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Ang hatol na ibinaba ay ang pinakamataas na parusa sa bansa, reclusion perpetua o pagkakulong habang buhay ng walang pribilehiyo ng parol. Ang matatag na hatol na iyon ay naging parusang katumbas ng krimeng ginawa ni Rania, nagpapakita ng pangingibabaw ng batas, nagbibigay ng katarungan para sa biktima, at bahagyang nagpapagaan sa sugat ng pamilya ni RD. Ang kaso ay sarado na, ngunit ang sugat at mapait na aral na iniwan nito ay mananatili magpakailanman. Ito ay hindi lamang babala para sa mga kabataan na nahuhumaling sa paghahabol ng materyal na pamumuhay at mababaw na bagay hanggang sa makalimutan ang mga tunay na moral na pagpapahalaga. Ito rin ay isang masakit na paalala kung gaano karupok ang tiwala at tungkol sa presyong kailangang bayaran sa isang pagtataksil at kasinungalingan. Ang tunay na pag-ibig ay hinding-hindi maitatayo sa pundasyon ng kaplastikan at panlalamang. Ang katotohanan, gaano man kaayos itong itago, sa huli ay laging mabubunyag sa liwanag. At ang kasamaan, gaano man katuso itong magtago, sa huli ay kailangang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Huwag kailanman hayaan na ang katahimikan ay maging kaibigan ng kasamaan. Dahil ang bawat buhay ay napakahalaga at ang katarungan ay dapat pairalin. Salamat sa pagsama sa mabigat na paglalakbay sa paglutas ng kaso at pagbunyag ng masakit na katotohanan dito sa Baguio. Naway sa pamamagitan ng kwentong ito, tayong lahat ay makapagnilay-nilay muli sa halaga ng tunay na pag-ibig at sa nakakagimbal na kahihinatnan ng maling landas ng buhay. Laging pahalagahan ang katotohanan at huwag kailanman hayaang magkaroon